Welcome to my podcast, where thoughts turn into conversations. This is just me. Hello guys, good morning, good evening, good afternoon. Kung anong oras naman to pinapakinggan, hello. So, ito ang sumunod na episode. Last episode, napag-usapan ko yung paano apply for med school, ano yung experiences ko sa mga exams, sa interview, and yung last part, as far as I can remember, is about yung team building na hindi naman naganap sa batch namin, and yung welcoming na naganap naman sa online lang via Zoom. So this episode, we'll be talking about I will be talking about yung experiences ko naman regarding sa medical school classes. Paano ba yung classes namin during the pandemic? So as a recap, I entered medical school around 2020, and this was the strike of the pandemic, the COVID-19 pandemic. So ito yung experiences ko. After namin mag team building, bibigyan ka na nila ng list of schedules. Ang schedules namin sa med school is by day. Nagkakaroon kami ng multiple classes per day if nag-move yung isang day class, kasi may mga events na hindi sila makapunta, may emergency OR, or may mga holidays na biglaan. So, kailangan i-move siya sa isang day kung saan may classes na naman din. So, ang nangyayari, nagda-double class, triple class, minsan, wala naman kami umabot sa 4 classes a day. So, ang classes namin sa Blue School na to are PBL. Ang PBL ay Problem-Based Learning. Kumbaga, bibigyan kanila ng cases, tapos kayo magsosolve paano nyo i-approach, ano itatanong, anong gagawin, then the facilitator, which is a consultant man yan, or professor na expert sa field ng topic, is siya yung mag-correct sa inyo, magsasabi ng wrong or tama ba yan or ganun. So ganun kami nagla-learn. Hindi kami nagla-learn via like traditional ways. For example, may classes about anatomy, biochem, pharma, walang ganun sa Blue School. It's like SDL naman ang tawag dun, or self-directed learning, kung saan you will learn your required topics. For example, kailangan mo matutunan yung heart. So, kailangan mo aralin on your own ano yung anatomy ng heart, physiology niya, anong mga components sa biochem, and if pasok na yung cases, ano yung mga mechanisms ng pathology, and paano mo siya treat using the pharmacology. Ganon siya sa PBL, sa Blue School namin, and SDL. So, first year ng klase ko, it was still Zoom. So, bibigyan kami ng Zoom link and Zoom address. Ito yung time na pwedeng pumasok. Since online lang naman, minsan ang classes is early 8 o'clock a.m. Minsan naman, napupunta siya sa 8 p.m. So, it varies kung saan available yung facilitator. So, sa time ko, pumapasok kami 8. For example, may classes kami depending on what module or courses meron. For example, sa start, you will be talking about physician, researcher, physician, lecturer, physician, advocate, all about the basic principles of being a physician. So, yung mga topics namin, like physician educator, may 3 days yan siya, or physician researcher, may 5 days allocated for that topic only. So, bibigyan kami ng requirements, lectures, or lessons, topics lang, which is kami magdi-discuss sa next day or the same day. So, what happened sa amin, since wala pa naka-adjust lahat sa wifi, sa data, there was a time, I was living sa bahay ko sa Zamboanga, may second floor, doon ako nakatira sa may second floor. And sa second floor, may balcony. So, kung nawawala yung signal sa phone ko or laptop, dinadala ko ang device sa bubong para lang magkaroon ng signal. Those were the days. Kahit mainit pa yan sa bubong, basta makalagin ka attendance, makinig, mag-recite, that's the way to go. And I can remember yung mga facilitators namin that time, mababait naman lahat kasi nga first year ka pa lang. So hindi ka pa nila ibabombard ng mga hard things, ganyan. So
those were the things na ma-experience mo sa Blue School. May PBL. Pero ngayon, since wala ng pandemic, post-pandemic na siya, minimix na nila. Mayroon time na online lang, just in case yung professor or yung facilitator is busy or away, pwede naman siya mag-online class. Pero priority talaga ng Blue School ngayon is face-to-face, which is much better kasi you will be going to school, mamimit mo yung mga other classmates mo, mamimit mo yung mga seniors mo, and if senior ka na in the future, mamimit mo din yung mga juniors mo. So those were the perks ng mix na siya ngayon. Dati sa amin, wala kami choice. Alam mo yung after ng klase, off ka na. And then, ikaw na bahala na anong gawin mo sa oras mo. Hindi ka naman makagala kasi nga pandemic, may lockdown. Wala ka din makausap kasi namimit mo lang sila sa klase. So, yung mga chats namin is in a big chat, big group chat. Yan ang name ng batch namin, yung PVS. So, doon kami nag-chat always. Sa first, syempre, wala pa sungay yung mga tao. So, everyone's nice and everything. And let me share lang, sa first year ng classes, first year ng medical school, dyan ako may nakaaway. Itatago natin siya sa pangalang ate ko. So, si ate ko, nag-away kami kasi may misunderstanding lang kami sa topic. So, siguro that time, lumabas yung pagkamataray ko and hindi siya naglabas na maganda sa mga nakikinig. So, nalabel ako as a biatch person, ganon. And fault ko din naman kasi I was not really focused kung paano ako dinideliver ang self ko. I was being insensitive sa mga views nila. So, I was apologetic din talaga. Nag-sorry ako sa kanya and everything. Pero, during that time, sa first year talaga, kami ni ate ko, hindi kami nag-uusap because of what happened. But, during the later years, lalo na kapag clerkship, siya talaga yung pumunta, nag-comfort sa akin nung nabigyan ako ng demerits, which will be in another episode na yung clerkship. Sa classes, so yun, may uso talaga yung may makakaaway ka kasi hindi kayo nagkikita. And then, since voice lang nga, minsan nga wala pang video, dun talaga mat-check mo yung attitude nyo, lumalabas, ganyan. Kasi hindi kayo nagkikita, iba kasi ang feeling kapag nagko-confront kayo or nag-uusap kayo face-to-face kasi makikita mo yung mga facial expressions, gestures, those minuit actions nila na nagsasuggest ng something is wrong or something is happening. Iba siya sa online. So those were those things. Another thing, kapag online class, uso din ang notes. Kasi wala man whiteboard na pwede mong makita agad. Ginagawa namin, nag-share screen kami. Ang mga PowerPoint namin, sinishare screen sa class para doon kayo magdi-discuss. Tapos, for example, a scenario, bibigyan kami ng a case of a person or a family na nagaganito yung symptoms, ganito yung complaints, ano yung approach namin. So, we would like to, as a group, meron kaming facilitator na student, meron kaming scribe, meron kaming naga-rotate ganyan kung sino una magsagot. So, for example, ako magsagot una, how would I approach? So, yung mga sagot mo dapat pasok din sa anong hinanap ng professor. For example, ano yung problema ng pamilya? What will you do first? First, you will do an investigation kung ano ba talaga yung problema and demographic profile, ganyan, ng mga pamilya, ganyan. So, ganun siya sa PBL. And there are times na isa-challenge ka talaga ng facilitator. Sasabihan ka ng, ano pa, hindi yan, ano pa. Hanggang maubos na ang kaka-round robin, kakaikot ng ruleta, wala pa rin makakuha. Shout out sa facilitator na to na hindi namin alam kung ano yung gusto niya makuha. Hanggang maubos na namin lahat yung choices. Isang word lang palang hinahanap niya. I can't remember anong word yun, pero yun ang tumatak sa akin na scenario. So, may mga ganong facilitator din sa online. Meron din yung mga supportive talaga. Meron din yung not techie kasi
they are sanay sila sa face-to-face, hindi sila sanay sa online or in gadgets. So may mga ganong facilitator nagpapa-ask help paano mag-share screen, paano mag-tingin videos namin. And let me tell you, kailangan naka-on cam kami and hindi dapat mawala ang signal more than 10 minutes kasi malilabel as absent. So ganun ang mga classes namin per module and courses. And every course, for example, so first year, every courses may mga 6 modules. After the 6 module, meron kaming FE, which is your formative exam. Meron din kaming summative exams. Formative exams, this is like an exam where you can check kung saan ka sa studies mo or sa learnings mo. Para siyang mock exam. Kapag maka-perfect ka doon, may plus points ka sa SE, which is your summative, yung final exam. So, kung pan lang, like mga 0.8 lang din yung mga score mo, mga plus, ganyan. So, nag-benefit din ang 1 point sa exam din talaga. Important ang 1 point. Pagpasok mo ng SE, lahat ng topic sa loob ng course na yun, in each module, kukuha sila ng at least 5 or 10 questions. Then, doon mo isasagot. Sa time namin, since hindi siya face-to-face, ang ginagawa namin, dalawa yung camera. Isang camera facing you, isang camera behind you, facing you and the screen of your laptop. So, ganun siya. The moment mag-black out, panic lahat. I don't know anong gagawin ko. Meron time na wala ang signal. Nag-call ako agad sa facilitator or sa coordinator man para ma-extend konti. And nagbalik naman yung ilaw. So, safe naman. Meron din nag-blackout, nawawala ang progress sa online. So, those are those complications, mga struggles, obstacles namin during those time. And then, hindi pa ganun. After ng SE mo, ipapasagot ka ng another exam, no? Parang may another exam yung pagkaalala ko. And then, sa hapon, doon ang VOSCI or video exam siya na practical skills naman. Like, in the video, meron kayong per group. That time sa amin, 4 kami sa isang room, isang facilitator, and then each person mag-mute rather, and then yung hindi naka-mute, siya yung mag-start. So, tatanungin na siya, nakikinig kami lahat ha, tatanungin na siya ano yung ang nasa sa kanya. Number 1, demographic lang siya, anong tanungin, hanggang maubos yung time, pwede siya magsagot. And then, if hindi mo nasagot yung kailangan, dun magbabari yung points mo. Then, yung second person, continuation ng first person. So, if mali yung first person, baka mali na rin yung second, third, and fourth. So, dapat important yung person before you and you. Kasi the person after you, siya yung magko-continue ng mali mo man or tama mo. So, ganun ang VOSCI. Sa amin, wala naman masyado nababagsak sa VOSCI. Sa OSCE, during our first years and second years, konti lang yung nababagsak naman sa VOSCI. Nung second year na kami, medyo nag-hybrid na siya kasi the region is now allowing limited or konting face-to-face. So, during the first years, dyan yung nangyari yung mga online class, online summative, online practicals. Dyan din sa first year namin, nagpa-vaccine yung school, required lahat ng 2 doses ng COVID vaccine. So, I was injected with or vaccinated with Pfizer twice. Then, sa clerkship is yung pang 3rd na Pfizer. Booster na siya. And then, sa first year namin pala, before I go to second year, sa first year, meron kaming supposedly barangay na assign kami yan ng community medicine. Each year, meron dapat kaming immersion. Sa amin first year, since pandemic, bawal talaga lumabas, binigyan kami ng dami barangay, which is malapit lang sa amin. Doon kami kukuha ng secondary data, gagawa kami ng community health plans. Proposal pa lang siya kasi hindi naman yun ang official na barangay namin. Para turuan lang kami paano mag-start, anong kailangan na data, ganyan. And during that time, our panel,
Mababait talaga. Unfortunately, sa second year namin, nag-change na yung panel. I don't know why, pero dahil dun, nagka-error na naman. So, second year, first year that was that. So, first year, yung last course namin is intro na to medical stuff, which is yung course on first aid, which is yung emergency medicine. So, emergency medicine, siguro konti lang yung nabagsak. And then, konti lang din nag-retake. During that time, so last course, nag-exam kami face-to-face na sa gym. Siyempre, we observe social distancing, proper face mask, protocol, mga alcohol and everything. So during that time, I was wearing a red hair clip, red lipstick I think, tapos naka full eyeshadow pa ako that time. So, kilala talaga ako ng mga staff. Kasi yun ang first time makita nila ako na naka full on kikay mode. Kasi aminin ko na I'm a very eccentric person. Hindi ako yung normal na makikita mo. So those were the things na nakilala nila ako. And one thing about me sa mga exams, ako ang unang natatapos every time. From first year to fifth year, ganun, ako always nauuna. I hope it's a good thing. Kasi yung score ko naman, on par naman din. Pero anyway, second year, dyan napapasok yung mga courses na mahirap. Like cardio, endo, gastro, nephro, neuro, pulmo, onco. And during onco, yan ang first time kong mabagsak. Ang term na mabagsak ka is remedial, R1. You can only take remedials up to 2, R2 or remedial 2. Kapag bagsak ka pa rin sa remedial 2, mariretain ka na. So, ganun ang patakaran sa Blue School na to. So, on ko, I was like, nabagsak. Okay. First time ko ma-depress. First time ko mabagsak in my academic career, academic journey. First time talaga. Doon ko na-learn yung lesson na parang, if you are failure ka sa isang subject, it's not the end of the world. Huwag ka mag-depress, huwag ka mag-panic, kasi there's always a second time to try. Meron pa nga third time kasi R2. So, doon ko na-learn na kailangan ko to do my best, at least makapass lang sa first time para hindi na ako mag-effort, mag-struggle, mag-haging hassle sa R1. Ganun kami. And mabuti naman sa batch ko, coach kami kung anong mga possible lalabas during exams. Talk kami before mag-take na exam. May mga sharing of anong na-learn mo, anong mga keywords, ganyan. So far, ganun kami sa as a batch. Connected naman kami in a way. And during the second year, dyan ang first time may nag-quit na student sa amin. Second year ba? I think first year, second quarter. Or I think basta between first and second may nag-quit na. Remember yung sa first episode ko na may kasama ako sa side ko nag-take ng NMAT. Siya, itago natin sa pangalang AB. Si AB, nag-quit siya kasi during that time, I don't know anong nakain ng consultant or professor man yun. Parang hindi lang nakasagot si AB. Parang nag-ridicule siya, baka daw di nag-aaral, puntahan niya daw sa bahay, bigyan niya ng notes, ganyan. So parang na-trauma siguro si AB. That's why nag-quit na siya. One of the reasons ba't siya nag-quit, siguro dahil na din dun. And we respect her decision. After nag-quit ni AB, sumunod ng iba din sa start ng second year. Kasi yung iba may financial problem, yung iba naman mental health, yung iba ayaw na din. Ganon kasi ang batch namin. 50% is napilitan lang. So, mahirap talaga pumasok ng med school kung pinilitan ka lang. May Tagalog is not working. Kapag pinilit ka lang mag-med school, it's gonna be so hard. Mga times 3, times 4 compared sa gusto mo siya talaga. Kasi there's a difference when there's a thing na you want to do, masaya siya sa'yo kahit pagod ka. Kasi
you are doing what you want. Compared sa, like me, pinilit lang ako mag-med school, kailangan ko to aralin, kasi kailangan ko makapasa, kasi ganyan. Mas mahirap siya, kasi hindi mo siya na-enjoy. So, one advice, if you're going to take med school, dapat gusto mo siya. Or along the way, ginugusto mo na. Hindi yung pagdating mo ng clerkship na panghinaan ka ng loob. It happened to me din during clerkship, pero that's for another episode. Second year, dyan madaming nababagsak. Sa cardio, nagka-arto ako dyan. One thing about me, nung cardio nabagsak ako, nag-empake na ako ng mga notes ko, ng libro ko, ng mga learning materials about med. Sabi ko sa parent ko, sa mother ko, ipabagbagsak pa rin ako sa R2 ng cardio, magsa-stop na ako med. Nag-deal kami doon. Okay, if tila kaya, stop na. Na nakapasa si Bami. So, ang ginawa ko, unpack na naman ako ng lagahe ko. My goodness, ang dami kong libro. Inalabas ko na naman lahat. Tapos continue lang ang life. Ganon ang second year and first year ng med. And then, sa second year ng med school, na-introduce na kami sa aming barangay. I was assigned in barangay pa. So, sa barangay na yun, we made connections with the barangay health workers, sa midwives, and nag-enjoy naman kami dun. So, madami kang na-learn, madami kami na-survey, paano mag-plan. And first time namin dun, makita ang preceptor namin, itago natin sa pangalang Dr. W. Si Dr. W, mabait talaga siya. Natid niya kami from the site to the barangay health center kung saan kayo mag-stay. And nag-introduce kami kahit ulan yun. Those were the days na hahamakin mo ang ulan, putik, basta makapunta ka lang sa kailangan mo gawin. And that is all the time I have for this episode. So, kapag mag-blue school ka man, ito yung ina-expect mo. Sa first year, second year, you'll be learning, you'll be immersed in a different barangay, stay there, live there, get to know the people, then you will get your first bagsak, or wala kang bagsak, congrats. Kung nabagsak ka, it's okay, there's always a second time. And then, doon mo malalearn paano mag-approach ng pasyente. It's not just you go, may problem agad. You ask them like a human being, be empathetic, and try to love medicine along the way if napilitan ka lang. Kasi this is for your own good na din and for you to survive medicine. You're already knee-deep the moment you are second year or first year half. Mahirap na mag-quit kasi mahal ang payment sa tuition namin. So that's all. I hope you continue. Thank you for listening. Bye!